Ang isang gusto ko sa aklat ng awit na ating binibigyan ng pag-aaral ay ang totoong pagpapahayag ng damdamin ng mga mananamba sa Diyos. Tayo ay nasa awit 120 at ako'y tinanong kung gayon ay may isang taon pa bago matapos ang awit hanggang sa dumating sa 150 chapter. Dahil alam naman din naman natin na binubuo ng mayroong 50 o 50 araw ng Panginoon o 50 to 52 Lord's Days ang isang taon. Kaya't bigyan ko na kayo ng ideya na itong Psalm 102 ay mayroon pang 50 na kasunod na mga kabanata ng aklat ng awit. At isang bagay na makikita natin sa mga bawat kabanata ay naroon ang papuri sa Diyos, naroon ang paghingi ng tulong sa Diyos. At dito ay ating makikita na ito ay sinasama nila sa may panaghoy at kalakip na mayroong pagsisisi sa kanilang kasalanan. Katunayan, kung aking babasahin ang nasa ibabaw ng Psalm 102, ay masasabing naroong ito ay panalangin ng kabataang may suliranin. Bagamat hindi ito kasamang matawag natin na ito ay kasama sa orihinal ng pagkasulat ng aklat ng awit, ngunit ito ay nagpapakita at pagpapahayag na bagaman sila ay nasa panganib o hindi magandang kalagayan at katayuan, ay naroon ang kanilang pag-asa sa Diyos. Mapapansin natin na kay bilis na nagbabago ang ating mundo. Kung kaya't tanggapin natin that our world may change, but God remains the same. Ang mga hinahangaan at pinipitaganan nating mga tao ay sana habang buhay silang manatili sa mundong ito. Lalo na sa atin na ang mga nakita nating mga mangangaral na talagang nandoon ang pagpapala ng Diyos sa kanila, na nandoon ang pag-iingat ng Diyos sa kanila, at hanggang sa kanilang huling hininga ay masasabi nating ang taong ito ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa huling sandali ay naroong masasabi natin na siya ay isang napakagandang huwaran sa buhay natin ng mga mananampalataya. At sana ang mga ating karanasan o pinagdadaanan ay laging masaya. Ngunit, ang totoo'y hindi ganun ang katotohanan sa buhay natin ng mga tao. Kapag binabasa natin ang matandang tipan, lalo na ang aklat ng awit, ay meron tayong makikita na takbo ng kanilang mga pamumuhay. Kung naroon ang kanilang pagsunod sa Diyos, naroon ang pagpapala ng Diyos. At kung naroon ang kanilang pagsuway sa Diyos, ay naroon ding makikita natin ang pagtutuwid ng Diyos. At dito sa bayang Israel na ating tinitignan, na sila ay isang napakalaking bayan, sila ay nakabilanggo sa malayong lugar, sa dayuhang lugar, sa bansa na ang kanilang hari ay hindi sumasamba sa Diyos ng Israel, kundi sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ngayon, sila ay naroon sa isang bansa na tinutuya at sila ay pinagtatawanan ng bansang ito na sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang Israel na sinasabi nilang, ang aming Diyos ay ang totoong Diyos. Nasaan kayo ngayon? Kung ang inyong Diyos ang siyang totoong Diyos,
Kung ang inyong Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa, kung ang inyong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bakit kayo bilanggo? Ngunit makikita rin natin, dito sa awit na ito na binubuo ng 28 talata, ang Psalm 102, na naroon ng kanilang pag-asa. Kung minsan, ang pag-asa natin ay hindi makikita. Kapag binasa natin ang Hebreo Kapitulo 11, nabanggit isa-isa ang mga pangalan ng mga namuhay sa matandang tipan na may pananampalataya sa Diyos. Ngunit, hindi nila naranasan ang ipinangako ng Diyos sa kanila na tunay na kanilang tahanan. Ang naranasan nila ay ang literal na lugar. Yung tinatawag nating the promised land. Itong ipinangako ng Diyos kay Abraham at ang pangakong ito ay tinupad ng Diyos. Totoo na ang mga Israelita, kahit na sila ay mabilis magbago ang kanilang isipan, ngunit sila pa rin ay nakarating sa Kanaan na tinatawag na lupain, na isang mayaman na lupain, a land flowing with milk and honey, nang ibig sabihin, uunlad kayo dito. Kahit sila ay naging pasaway, kahit sila ay namuhay ng mayroong mabilis na pagdududa at pagrereklamo sa Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. At ang lahat ng nabanggit sa Hebrews chapter 11 ay sinasabing sila'y namuhay na may pananampalataya sa Diyos. Ngunit napansin ba ninyo ang nabanggit na mga pangalang itong sa Hebreo Kapitulo 11 na tinatawag nating Hall of Faith? Ito yung mga Old Testament saints. Bagamat hindi nila nahawakan ang talagang pangako ng Diyos, hindi yung panlupang pangako ng Diyos ang tinutukoy ng Hebreo 11, kundi tulad ni Abraham at ang mga Old Testament saints na ito na naglalakbay, ay mayroon silang hinahanap. Isang lungsod na ang arkitekto at ang nagtayo at gumawa ay walang iba kundi ang Diyos, at hindi iyon ang Kanaan. Hindi nila ito narating. Ngunit sa kanila, ito'y totoo at ito ay humubog ng kanilang pamumuhay bilang mga alagad ng Diyos. Kaya't makikita natin sa kabanatang ito na ang pag-asa sa pangako ng Diyos need not be tangible, but it must be substantive. Di man natin makita, di man natin mahawakan, pero parang hawak na natin at ito'y totoo sa atin. Lagi kong ipangangaral sa ating kalagitnaan ang sinabi ni Pablo na ang mga anak ng Diyos ay namumuhay hindi sa nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. We walk by faith and not by sight. At kapag sinabi natin tayo'y lumalakad, maganda ang ginamit na wikang Tagalog, lumalakad, sapagkat ang buhay natin sa bawat araw ay may paglakad patungo sa ating destinasyon. At ang paglalakad natin o ang pamumuhay natin sa mundong ito ay sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. At kung tayo ay hihinto sa ating panahon ngayon
Sasabihin natin, wala nang pag-asa sa mundong ito. Sasabihin natin, sadyang ang direksyon ng mundo ay patungo sa pagkawasak, pagkabulok, at pagkasama. Ngunit hindi ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pagbabalik na muli ng Panginoon, ang sinasabi ng huling aklat ng banal na kasulatan, the kingdoms of this world has become the kingdom of God. Ang mundong ito na mababago, na magiging bagong mundo, ay magiging paghahari at kaharian ng Diyos. Pakinggan natin ang awit 102. Ito ang salita ng Diyos. O Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ko. Dumating nawa ang daing ko sa iyo. Huwag mong ikubli sa akin ang mukha mo sa araw ng kahirapan ko. Ang iyong pandinig sa akin ay ikiling. Sa araw na ako'y tumatawag, agad mo akong sagutin. Sapagkat napapawi sa usok ang mga araw ko at ang mga buto ko'y nagliliyab na parang hurno. Ang puso ko'y nasaktan na parang damo at natuyo. Nalimutan kong kainin ang aking tinapay dahil sa lakas ng daing ko. Dumidikit ang aking laman, ang mga buto ko. Ako'y parang pelikano sa ilang. Ako'y gaya ng isang kuwago sa kaparangan. Ako'y gising. Ako'y gaya ng malungkot na ibon sa bubungan. Nililibak ako ng mga kaaway buong araw. Silang nag-iinis sa akin ay gumagamit sa pagsumpa ng aking pangalan. Sapagkat parang tinapay na kinakain ko ang abo, at ang luha sa aking inumin ay inihahalo ko dahil sa galit at puot mo, sapagkat itinaas at itinapon mo ako. Gaya ng lilim sa hapon ang mga araw ko. Ako'y natutuyo na parang damo. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman. Namamalagi sa lahat ng salinlahi ang iyong pangalan. Ikaw ay babangon at sa Siyon ay maaawa, sapagkat panahon na upang maawa ka sa Kaniya. Ang takdang panahon ay dumating na, sapagkat pinapahalagahan ng iyong mga lingkod ang Kaniyang mga bato at nahahabag sa Kaniyang alabok. Katatakutan ng mga bansa ang sa Panginoong pangalan, at ng lahat ng hari sa lupa ang iyong kaluwalhatian, sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion. Siya'y magpapakita sa Kanyang kaluwalhatian, Kanyang pahahalagahan ang sa hikahos ng nadahilan, at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Ito'y isusulat tungkol sa lahing susunod, upang ang bayang di pa isinisilang ay magpuri sa Panginoon. Na siya'y tumungo mula sa kanyang banal na kaitaasan at tumingin ng Panginoon sa lupa mula sa kalangitan, upang ang daing ng mga bilanggo ay pakinggan, upang palayain ang mga itinakdang mamamatay, upang maipahayag ng mga tao sa Zion ang pangalan ng Panginoon at sa Jerusalem ang kanyang kapurihan. Kapag ang mga taong bayan ay nagtipon-tipon at ang mga kaharian upang sumamba sa Panginoon, kanyang pinahina ang aking lakas sa daan. Kanyang pinaikli ang aking mga araw. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga araw.
Ikaw na ang mga taon ay nananatili sa lahat ng salinlahi ng una ang saligan ng lupa at ito'y inilagay at ang kalangitan ay gaya ng iyong mga kamay. Ikaw na nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuutan silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuutan at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay nananatili at ang mga taon mo'y walang katapusan. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mananatili. Ang kanyang mga anak ay matatatag sa iyong harapan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ito ay para sa atin, sapagkat bagamat naroon ang panaghoy, damang-dama ang daing, ngunit ito ay para sa atin, sapagkat ngayon, kapag ito'y ating binabasa, tinitignan natin ang kasaysayang nakaraan at tinitignan natin na ang dahilan kung bakit nagdusa ang tinatawag na bayan ng Diyos, ang tinatawag na mahal ng Diyos, ang tinatawag na pinili ng Diyos, ang tinatawag na asawa ng Diyos, ay nasa kaawa-awang kalagayan. Dahil ang Diyos ay banal. At naroong ang kanyang tinawag na mga minamahal ay kinakailangan mamuhay at sumunod sa kanyang kalooban. At dahil sa kanilang pagsuway, napansin ba ninyo kung gaano kabilis tumalikod ang mga Israelita sa Diyos? Kalalabas pa lamang nila sa Ehipto. Katatawid pa lamang nila sa dagat na pula. Kung gayon, nasaksiyan nila ang makapangyarihang kamay ng Diyos na mismong ang paraon ang nagsabing, lumisan na kayo sa aking bayan. At hindi lamang sila lumisan, ay binigyan pa sila ng mga material na mga kayamanan. Para bang isang magdamag mula sa isang mahirap na bayan ay naging mayamang bayan. At ito'y maliwanag na kilos at gawa ng Diyos. Pagkatapos, ilang araw lamang silang nasa ilang, ay nagrereklamo na sila. At naroon na sama ng loob nila kay Moises. Talagang sadyang ang tao ay mahilig manisi. Ikaw kasi. O kung hindi mo ginawa ito, ay hindi sana kami ganito. Unang-unang kanilang reklamo ay walang makain. Kitang-kita na bagamat ang mga Israelita ay nasa ibang lugar na, nakatawid na sa dagat na pula, sa pamunuan ni Moises, at nakita ang kapangyarihan ng Diyos, pero ang puso ng mga Israelita ay naiwan pa rin sa Egypt. Lagi silang naghahambing. Lagi silang tumitingin, okay lang kaming alipin doon, pero at least buhay. Masarap yung ulam. Yung mga binanggit nilang mga ulam ay rekado ng panggisa. Ibig sabihin, mabango. Masarap. At nung sila'y naglalakbay ng walang tubig, eto na naman. Nasaksihan nila kung paano sila pakainin ng Diyos. Abay, magandang pagkain ng mga Israelita. Sa araw, sila ay mayroong tinapay na nahulog mula sa langit. Kung bakit tinawag itong mana, ay dahil ang ibig sabihin, ano to?
Yun ang ibig sabihin ito. Ano ito? Na parang kapag sila lumabas at nakita ito ng medyo madaling araw pa o madilim-dilim, ang nakikita nila ay hamog. Ngunit nung tumataas na ang araw, ay nakita nilang ito'y isang puti na parang tinapay at nang ito'y kanilang kinain, ano ito? Dahil ito'y masarap. Galing sa Diyos. Sa gabi, ang pagkain nila ay, ano sa palagay niyo? Lechong pugo. Quails. So meron silang tinapay sa umaga at meron silang karne. Chicken meat. Ang masabi natin. At talagang naroon ang kanilang kabusugan. At kapag sila'y naglalakbay, hindi nawawala ang kanilang reklamo. 40 taon na sila ay hindi nakarating sa Kanaan. Bakit? Dahil sa kanilang daing. Dahil sa kanilang reklamo. Dahil makikita natin ang pamamaraan ng Diyos kung paano niya harapin ang bayang Israel, kayo'y sumunod. Kapag kayo'y sumunod, kayo'y aking pagpapalain. Kapag kayo ay lumihis, at kapag kayo ay lumabag sa aking utos, anong kabaligtaran ng pagpapala? Kayo'y susumpain. Kaya't ang buong henerasyon na iyon ay hindi nakapasok sa Kanaan. Ang lahat ng iyon ay nangamatay sa loob ng 40 taon. Meron lamang henerasyon doon na 2 tao ang nakapasok, si Caleb at si Josue. Dahil tinignan nila ang mga higanteng kanilang sasakupin, ngunit ang sabi ng dalawa ay mas malaki at makapangyarihan ang ating Diyos. Nakita niyo, umpisa pa lamang, ay naroong tinuturuan na ng Diyos ang bayang Israel na ang Diyos ang mag-aalaga sa kanila. Ang Diyos ang magbibigay ng proteksyon sa kanila. Ang Diyos ang aakay sa kanila. At ano ang kanilang tanging kailangang gawin? Sumunod. Ang nakapasok sa Kanaan ay ang sumunod na henerasyon sa pamumuno ni Josue. Maging si Moses ay hindi nakapasok sa Kanaan. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato. Anong ginawa ni Moises? Hinampas niya ng kanyang tungkod ang bato. At ang paliwanag sa bagong tipan, ang batong nasa ilang na nagbigay sa kanila ng tubig ay walang iba kundi si Jesucristo. Ipinapakitang ang Diyos ay hindi nakikipaglaro o kanyang ibinababa ang kanyang kabanalan sa harapan ng tao kahit na sinabi niyang, kayo ay aking asawa. Naroong ang standard ng Diyos ay hindi niya kinokompromiso. Maging ang leader na si Moses ay namatay ng 120 na hindi nakapasok sa Kanaan. Kung titignan natin ang kasaysayan ng Israel, kinakailangan na tuliin ang mga Israelita sa pamumuno ni Josue bago sila pumasok sa Kanaan. Ibig sabihin, ang unang henerasyon ay hindi na sumusunod sa tipan ng Diyos kay Abraham
na ang lahat ng mga lalaki ay dapat tuliin. Narinig natin ang iba't ibang mga pangangaral kung bakit naroon ang pagtutuli. Una, ito ang marka na kayo ay iba. Sa madalit salita, ang mga ibang bansa, ang mga kanilang sasakuping mga bansa ay mga taong hindi tuli. At ito ay isang pagpapakitang sa material na kayo ay naiibang lahi. Dahil kayo ay bayan ng Diyos. Makikita rin natin na sa tuwing ang Diyos ay gumagawa ng tipan, ay mayroong seremonya. At ang seremonyang tinutukoy ko ay ang tipan ng ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kapag tinitignan natin ang tipan, sa matandang tipan, ito ay tipan ng mayroong kinakailangan na gampanan ang katipan ng Diyos. Kapag tinawag nating covenant, or ano ba ang tawag ng covenant? Contract. Wala namang gumagawa ng kontrata sa sarili niya. Tama. Kaya pag nababanggit ang tipan, it is between two parties. Dalawang partido. Ang tipan ng Diyos kay Abraham, ang kanyang lahi ay magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. Nangyari ba ito? Nangyari. Kung ano ang pangako ng Diyos kay Abraham ay nangyari. Kaya nga dumami ang bayang Israel. Kaya nga nakapasok ang bayang Israel sa Kanaan. Pero yung lumabag sa utos ng Diyos ay nangamatay sa ilang. Ang nakapasok ay ang sumunod na henerasyon sa pamumuno ni Josue. Makikita natin kung bakit bago pumasok ang pangalawang henerasyon, kailangan tuliin muli. Tuliin muna ang mga Israelita dahil nakalimutan na nila o kaya napakababa ng tingin nila kapag ang Diyos ay nakikipagtipan. At matapos na gumaling ang pagtutuli ng mga lalaking Israelita, nakita niyo kung gaano kadali na kanilang masakop ang mga bansa. Ngayon, maunawaan natin kung bakit sinabi sa matandang tipan, obedience is better than sacrifice. Dahil hindi ito nakukuha sa pa-impress sa Diyos na itong gagawin ko para sa iyo. Ang hinahanap ng Diyos, sumunod ka. At ito ang mensahe na ipinapakita sa matandang tipan. At ito ang naging kalagayan ng mga Israelita kung bakit sila bihag ng dayuhang bansa ng napakatagal na panahon. Kaya dito sa panaghoy na ito, ay makikita natin na naroong sinasabi niya, naggalit ang Diyos. That God's anger was directed against Israel. Kung bakit nagalit ang Diyos? Dahil may paglabag kayo sa tipan. At dagdag pa rito na ang kanilang mga kaaway ay sila ay talagang pinahirapan at ibinagsak. At napansin ba ninyo sa ating pagbabasa ay naroong nababanggit na ang buhay ng tao ay napakaikli. Ngunit ang Diyos ay di nagbabago. Ang Diyos
ay nananatili magpakailanman. Kung minsan, para bang pag binabasa natin, ay kinakailangan lamang nating pairalin ang ating sentido komon. Anong ibig kong sabihin? Common sense. Maikli lang ang ating bayan, ang ating buhay. Ito ang ibig sabihin. Kung ikaw ay tao, maikli lang ang buhay mo. Maikli lang ang buhay ko. Maikli lang ang buhay nating lahat. Kung maikli lang ang buhay nating lahat, at mayroong isang di nagbabago, na nananatiling magpakailanman, sabi ko nga, sentido komon, di ba, tama lang naman na pakinggan natin ang lumalang ng langit at lupa. Gamitin lamang natin ang isang matinong isipan. Hindi mahaba ang buhay ko sa mundong ito. Pangalawa, kapag ako'y namuhay sa sarili kong dikta at sarili kong gusto, ay meron ako mararanasan na hindi maganda. Pangatlo, ang Diyos ang nagsasabing, sumunod ka. Kaya't masasabi natin na ang kabanatang ito ay isang kabanatang may pagpapakumbaba. Bagamat wala tayong nabasang pagsisisi, pero sa kanyang pananalita ay naroon positibong ikaw ang Diyos na nananatili. Tinawag niya ang kanyang sariling pelikano, kung mababasa niyo muli. Tinawag niya ang kanyang sariling kuwago. Hindi ko alam kung kaya niyong mag-alaga ng kuwago o hindi kayo kinikilabutan ng balahibo. Pero yung kapitbahay namin, may kuwago. Tignan ko nga lamang, bakit pa siya nag-aalaga noon? Kaya pangit-pangit na ibon. Okay na ako sa lovebirds. Okay na ako sa kalapati. Pero ang kuwago ay isang maruming ibon sa matandang tipan. Sa madalit salita, inaamin niya na siya'y marumi. Siya'y makasalanan. Ang sabi ng mga teologo, bagamat nagsasalita rito ang isang tao, but this is a personification of Jerusalem. Ang ibig sabihin, isinasalarawan niya, ito kami. Ito kaming mga Hudyo. Ito kaming mga Israelita. Kami tulad ng mga kuwago. At binanggit pa niya, siya ay isang ibon sa bubungan na nag-iisa. Anong ibig sabihin? Iniwanan siya ng kanyang partner. Anong ibig sabihin? Iniwanan siya ng Diyos. Kung merong isang pagpapala, totoong pagpapala sa atin, ay ang kasama natin ang Diyos. Ang isang pinakamasakit na mararanasan ng isang anak ng Diyos o ng isang Kristiyano, siya'y iniwanan ng Diyos. Ibang-iba ang sukatan ng tagumpay at sukatan ng kasiyahan ng mga tao sa sanlibutan ito at ng mga anak ng Diyos. Sa talatang 17, kanyang sinilarawan na siya ay isang hamak, naghihikahos, at isang hamak na tao. Sa talatang 20, ay naroong tinawag niyang siya'y bilanggo. Kaya if this is a personification of Jerusalem, talagang literal naman talagang silang bilanggo. At nakita ninyo kung gaano na siya kahina.
yung kanyang laman ay nakadikit na sa buto. Ano ang tawag doon? Butot balat. At ang buhay niya ay napakaikli. Ang sabi niya sa talatang 3, sapagkat napapawi sa usok ang mga araw ko. Ang ibig sabihin, ganun lang kaikli ang buhay ng isang tao. At dito sa puntong ito ay talagang damang-daman niya na siya ay pawala na. Ang talatang 5 tinutukoy kong siya ay butot balat. Napakayaman ng pagsasalarawan kung ano ang kalagayan ng bayang Israel, ng mga Hudyo na bihag sa Babylonia. And so this is a prayer of an afflicted person who has grown weak and before the Lord pours out a lament. At naroong siya is nagsasabing, "Hear my prayer, Lord." Ang diin dito, pakiusap, Panginoon. Binggin mo ang aking panalangin. Sapagkat ang buhay ko ay tulad ng isang usok na nagpapakitang hirap na ako. At siya'y tumatawag sa Diyos ng saklolo. Nabanggit din niya na ang kanyang mga buto ay parang umaapoy. Ano ito? Sobrang taas ng kanyang sakit o lagnat? O sa dama ng kanyang pagkababa at kahirapan ay nagsama ang physical illness at ang kanyang emotional being. Talatang 6, siya'y kwago. Talatang 8, all day long, tinatatwa siya ng kanyang kaaway. Talatang 11, nakita niya ang kanyang buhay ay tulad ng isang anino. Ang ibig sabihin ay talagang naaamoy na niya ang kanyang kamatayan. Bakit ginawa ng Diyos muli ang mga bagay na ito? Dahil sila'y lumabag sa tipan ng Diyos. Nakita niyo, ito ba ay para lamang sa mga Israelita? O ito bang mensaheng ito ay para lamang sa mga born again? O ito ay para sa lahat ng tao? Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Kasi kapag may mga tao pag binabasa ang Bible, hindi yan para sa akin. Bakit? Makasalanan ako. Pangbanal lang yan. Pangkatulad nyo, pang church. Katulad ng Israelita, nagbibigay ng anino at tumuturo sa inyo ng mga anak ng Diyos. Mali. Ito'y para sa lahat ng tao. Bakit? Dahil ang lahat ng tao ay galing sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit mayroon kamalayan ang lahat ng tao ng tama at mali? Kaya't yung sinabi sa awit 14, kapag ka sinasabi ng taong walang Diyos, anong tawag sa kanya? Fool. Ano ba sa Tagalog? Hangal. Bakit ganoon ang pagkasabi ng banal na kasulatan sa awit na kapag sinasabi mong walang Diyos, ikaw ay hangal? Dahil hindi kayang takasan ng lahat ng tao ang tinig ng Diyos dahil lahat ng tao ay mayroong tinig ng Diyos na inilagay niya sa kanyang budhi. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ngunit nagsasalita ang kanyang budhi, ikaw ay rebelde. Nilagay ng Diyos ang kanyang utos sa isipan o sa puso ng tao. Saan natin makikita ito?
nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ano ang sabi ng Diyos nang nilikha niyang unang taong si Adan? Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, nang nilikha niya si Adan, naroon sa panloob ni Adan. Kaya nga sinabi ni Pablo, kahit na yung mga pagano, kahit yung mga tinatawag niyong walang Diyos, kahit na yung mga taong hindi dinatnan ng Ten Commandments, kahit na yung mga taong nasa bundok, kahit na yung mga taong hindi nadatnan ng Biblia, ng mabuting balita, bakit meron silang batas kung ano ang tama at mali? Dahil ang sabi ni Pablo, dahil nilagay ng Diyos ang kanyang kalooban, kanyang salita, sa budhi. Hindi lang nila maipaliwanag katulad natin dahil may Biblia tayo, ngunit lahat ng tao ay may kamalayan ng tama at mali. Kung kaya't, lahat ng tao ay haharap sa Diyos sa kanyang paghuhukom at ang gagamitin ng Diyos ay ang kanyang utos, ang kanyang salita. Kaya wala excuse. Hindi ko alam eh. Hindi mo pwede sabing, hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Kahit sa kapumunta, nandun ang aking tinig. Kaya nga yung term na, kinukonsensya ako. Bakit tayo kinukonsensya? Yun ang maliit at mahinang tinig ng Diyos. Makikita natin sa pag-aaral natin ito na kung bakit hindi tayo babaling sa kaliwa at lalayo sa kalooban ng Diyos. Dahil meron tayong batayan. May dahilan. Dahil lahat ng tao ay likha ng Diyos. Pag sinabi hindi, gawa ko ng nanay at tatay ko. Maging ang mga scientists ay hindi pa rin mapaliwanag paano nakagagawa ang nanay at tatay mo na may buhay na nilalang. Saan galing yung hininga? Yan ay galing sa Diyos. Kaya't ang ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos must be based on some reason. Meron itong paliwanag. Maaaring hindi nga natin masabing ito ay na ating nahawakan. It does not have to be tangible, but it has to be substantive. At dito, ipinapahayag ng mga awit that he leans on the substance of hope in God's changeless character. Ito mo, sinabi niya sa talatang 26, ikaw ay nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuutan silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila ng gaya ng kasuutan at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay nananatili at ang mga taon mo'y walang katapusan. At pagdating sa bagong tipan, ay ganun pa rin ang sinasabi. Tayo ay may katapusan. Humanity. Ang mga tao ay kinakailangang may katapusan. Bakit? Dahil tayo ay mga nilikha lamang. Hindi tayo infinite, we are finite. And so, ang kasaysayan o human race
ang sangkatauhan ay kinakailangan na matapos. Sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. It is a restatement of the truth. Yung sinasabi sa awit 102, ngayon ay ina-apply sa ating Panginoong Jesucristo. And in fact, pag nakita natin ang Book of Hebrews, ay naroong buhay na ang tinutukoy ay ang pagiging mas dakila ng Panginoong Jesucristo. At anong gusto kong iparating sa atin? Na ang katotohanan na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ngayon, ang sinasamba natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ay hindi nagbabago. And therefore, it provides stability in our changing world. Alam ba natin kung ano mangyayari sa buhay natin paglabas natin mamaya, pag-uwi natin mamaya? Alam ba natin kung sino ang haharapin natin mamaya? Hindi natin alam. And yet, meron tayong isang alam. Our Lord Jesus Christ does not change. Because He is the same yesterday, today, and forever. At dito, nakasalalay kung bakit buhay ang ating pag-asa sa darating na panahon. Kung kaya't napalalahanan tayo, buhay natin sa mundong ito ay napakaikli. Ang Diyos natin ay eternal. At ito ang sinasabi ng awit 102. At sinabi sa ating binasang ito sa talatang 18 kung gaano kahalaga ang pagsusulat ng kasaysayan. Ito'y isusulat tungkol sa lahing susunod upang ang bayang di pa isinisilang ay magpuri sa Panginoon. Kaya tayo may Biblia. Binabalikan at nababasa natin ang kasaysayan ng isang napakatayo at napakaganda at makapangyarihang bansa na nagsimula sa isang taong si Abraham na galing sa bayang sumasamba sa Diyos-Diyosan, inilabas ng Diyos at naging isang napakalaking bansa at naging bihag ng 400 taon sa Egypt at inilabas uli ng Diyos. At 40 taon umikot sa ilang. Pag nakita natin ang mga pangyayari, ano ang masasabi natin na sentro kung bakit ganito ang naging buhay at pinagdaanan ng mga Israelita? Pagsuway. Pagpapahalaga sa sariling desisyon kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't sinasabi ng mga awit na ito ang kahalagahan ng pagsulat upang ang mga laing hindi pa naipapanganak sa kanilang pag-aaral, sila ay magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Kung bakit ganito ka-central sa ating pagsamba ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kung ba't sinasabi natin ang preeminence ng preaching ng Word of God? Sapagkat kapag naipapangaral ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan, napapalalahanan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Napapalalahanan din tayo kung gaano katigas ang puso ng tao. At napapalalahanan tayong kung tayo'y pasaway, kung tayo pa rin na nagpupumilit gumawa at tumahak ng ating buhay, si Jesus ay di nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever.
Kaya't may tungkulin tayo na matuto sa kasaysayan and history, biblical history, ay nagbibigay ng napakagandang instruction sa ating henerasyon and even sa coming generations. At tayo mga Kristiyano, ay lagi nating sinasabing iba tayo kaysa sa mga Hudyo. Pero kung makikita natin, ang Christian faith is a historical faith. Anchored in history, lived out in historical lives and events. Kaya, nawa, kung tayo ikunin na ng Panginoon, ay meron tayong magandang maipamana sa susunod na henerasyon. Na tayo masabi nating matuto tayo sa kasaysayan. Huwag tayo mapabilang sa school of hard knocks na kailangan tayo ay talagang saktan at mauntog bago tayo magising. At nakita natin ang cycle sa matandang tipan. At itong dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 11, kung bakit sa kanya mahalaga na sinasariwa ang kasaysayan. At kanyang sinabi, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila. Ang tinutukoy ni Pablo ay itong mga Israelita bilang halimbawa na nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kundi dahil sa Diyos, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, kundi dahil sa habag ng Diyos, ubos ang bayang Israel. Ngunit ibinalik sila ng Diyos sa Jerusalem. Ano ang pumasok sa isipan ng Haring Babyloniang si Cyrus at gumawa ng edict, gumawa ng batas, pauwi na ang mga Israelita sa Jerusalem. Dito ay nangungusap ang pag-asa sa atin. Dito ay ipinapakita na ang nangyayari sa ating mundo ay hindi nangyayaring walang direksyon. Na may tumatangan ng lahat. May kamay na di nakikita. Na gumagabay at umaakay hanggang sa pagdating ng katapusan ng mundo. At ang huling aklat ng Biblia ay ang Revelations. Tingnan nyo sa Revelations chapter 21. At dito ay sinasabi, verse 1, that God makes all things new. All things new. God makes all things new. Kaya kung ilalagay natin ang panahong ito sa panahon ng mga Israelita, bagamat lugmok na lugmok sila, ngunit buhay na buhay ang kanilang pag-asa. Dahil sa kanilang karanasan, ito ang bumuhay sa kanilang pag-asa sa kinabukasan. Marahil ang pumapasok sa kanilang isipan kung paano sila naging bihag ng 400 taon
Ikumpara natin, 400 years in Egypt versus 70 years sa Babylonia. Konti lang yung 70 years. Ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa kahit sila'y bihag. Pareho sila naging bihag ng dayuhang bansa. And so, it is in that past revelation that Israel has received something substantive on which to hope for the future. At ito rin nawa ang makita natin sa atin ngayon bilang mananampalataya. Ang isang talinhagang binigay ng Panginoong Kristo ay yung buto ng mustasa na sinasabing napakaliit nito kumpara sa lahat ng mga buto o binhi. Ngunit, ito'y unti-unting tumutubot, lumalaki hanggang sa naging puno. Ay alam naman natin, ito ay parable. Wala namang puno ang mustasa. Alam ko yun. Nag-gardening ako ng grade school. Hindi naman naging puno ang mustasa. Pero ang sabi sa parabola, ito ay binahaya ng ibon. Kaya alam na natin, nung binasa ko nung una to, imported kaya yung mustasa, tinutukoy ng Panginoong Kristo na binabahaya ng ibon. Alam natin ito ay gulay. Kung gayon, iba ang tinutukoy na ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang napakaliit na buto. At darating ang araw, ito ang magiging pinakamalaking puno sa buong mundo. At ang lahat ng mga ibon, lahat ng kanyang nilikha ay magsisilapit sa punong ito. Dahil sa punong yan, ay naroong sila'y may buhay. Lilim, proteksyon, at may bunga na magbibigay ng buhay. Ngunit alam natin, yan ay isang parabola. Naalala ko, pukaw ang aking mata sa sa kwento ni Mark Twain nang sila ay bumisita dito sa fortress ni Nimrod. At tawag ngayon yan ay Golan Heights. Ito ngayon ang pangalan na modern name. Ang kanya pinagtatakhan ay paano nawasak itong kampo, itong fortress ni Nimrod, hindi naman to dinatnan ng super earthquake. Walang naging sa kasaysayan na mayroong sobrang tindi ng lindol kung bakit ang mga bato na malalaking dambuhalang batong ito ay nawasak. Ngunit kanyang napansin na merong mga tumubong puno doon sa mga gilid-gilid na mga bato ng kampo o fortress ni Nimrod. Ano yung kwentong ito? Saan natin makikita ito? Hindi kayang pabagsakin ng bagyo, hindi kayang pabagsakin ng lindol, pero nagkahiwa-hiwalay ang mga bato dahil may tumubong puno. Ibig sabihin, may pumasok na mga buto doon sa mga gatla o sa spasyo ng bato at unti-unti kalaunan ay tumubo ang binhi at kaya niyang itulak ang mga malalaking bato sa kampo o fortress ni Nimrod. Si Mark Twain na nagsabi na yung itsura ng puno ay talagang makikita mong hirap na hirap. Kasi nakikita mong ito ay twisted, convoluted,
parang talagang nakipaglaban. Pero nawasak niya ang bato. Ano ang punto ko sa pangangaral kong ito? Ito ang kaharian ng Diyos. Walang sino mang makakapigil sa kaharian ng Diyos. May nagtanong sa akin, ang church ba ang kaharian ng Diyos? Hindi. Ngunit, makikita ang paghahari ng Diyos sa lokal na iglesia. Ang makikita kong mensahe dito ay gaano man kaliit ang ating gawain. Kung kinikilala natin na si Jesus ang ating hari, ito magbibigay sa atin ng comfort. Kung minsan, kapag tayo ay sinasalubong ng maraming problema, ay sinasabi nating, napakalupit naman ng Diyos sa aking buhay. May isang awit na patungkol sa the providence of God na sinasabi ng kathang ito ng himno, ang kahit tila parang nakasimangot ang Diyos sa nangyayari sa akin. Ngunit nawa tignan natin yung nasa likuran ng madilim na probidensya. Dahil ang nasa likuran ng madilim na probidensya ay ang makapangyarihang kamay ng Diyos. At tayo na mga anak ng Diyos, alam natin ang Diyos na ating Diyos ay napakayaman sa habag at napakayaman sa biyaya at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ano man ang ating kalagayan, naway huwag mawala at matabunan ang ating buhay na pag-asa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sa mga unbelievers, kadalasan ng mga hindi mananampalataya, ang kanilang sukatan yung nakikita. Gusto nila ay yung salitang to see is to believe. Binaliktad ito ng Panginoong Yesus kay doubting Thomas. Nung sinasabi ni Thomas, hindi ako maniniwala at di ko nakikita na si Jesus ay nabuhay na muli, na siya nga yun. At sumunod na linggo, eto si Jesus at tinawag, Tomas, halika dito. At pinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat. At dito sinabi ni Tomas, my Lord and my God. Naniwala ka dahil nakita mo. Sabi ni Jesus. Ngunit may karugtong na sinabi si Jesus, believe and you will see. Ganito tayo mga kapatid na mga anak ng Diyos. Kung minsan, di tayo maunawaan ng mga unbelievers. Bakit ganito tayo ano ang tawag doon? Para bang hindi raw tayo mabali. Hindi raw tayo marunong makisama. Hindi tayo mabali sa ating conviction. Ang totoo, dahil nakikita natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Naunawaan natin kung bakit ganyan ang mga buhay ng mga tao. Kaya hindi dapat tayo nagpapatangay sa mga hatak ng mga taong walang galang sa Diyos at bulag sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga awit na ito, bagamat hindi niya kunikwento kung sila ay nakabalik na sa Jerusalem, ngunit ang makikita natin, bagamat trahedya ang kanilang kalagayan, sila ay bilanggo, ngunit naroong siya ay tumatawag sa Diyos na di nagbabago. Naway ganon din tayo mga anak ng Diyos. Na tayo ay laging nakatingin sa ating Panginoong Jesus, who is the author and the finisher of the faith.
Nalangin po tayo. Panginoon, nawa kami po ay mapalalahanan at matuto ng kasaysayan. At ang kasaysayang aming pinag-aaralan ay naging kasaysayan ng bayang Israel. Ngunit ang kanilang sinukli sa iyong pag-ibig at katapatan ay pagsuway. Nawa kami, Panginoon, ay matutong sumunod, hindi dahil natatakot kami na baka mawala ang aming kaligtasan, dahil kayo ang Diyos na di nagbabago. Ang pagtawag niyo sa amin at pagliligtas niyo sa amin kailanman ay hindi na magbabago. At ito ang aming pinangahawakan na katiyakan. Ngunit karugtong at kasama nito nawa ang bunga ng aming pamumuhay. That you are the God that changes not. Ay mamuhay kami ng ayon sa inyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.